Pray na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Sa panibagong araw po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All glory belongs to you. Hallelujah! You are our firm foundation. You are our promise keeper, our way maker, miracle working God. You are so faithful. You are holy, Lord. You are mighty. And you are worthy, Lord, to receive all our praise. You are worthy, Lord. Karapat-dapat ka. Panginoon, hindi po namin kayang arukin ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Ngunit nakikita po namin ang iyong kilos, ang iyong kamay na sumasama sa amin, Panginoon. Kung titingnan po namin, Lord, napakadami mo ng sinagot sa aming mga panalangin. Napakarami mo ng ginawa. Truly that you answer the deepest desires of our hearts. You are the God who is always there. You know, Lord, our needs. And you are there to provide, O God. Salamat sa lahat ng mga bagay na patuloy mo pong ginagawa. Salamat sa iyong mga himala, katugunan ng panalangin, mga relasyong nabuo, mga anxiety, depression na natunaw. Salamat, Panginoon, sa pagpo-provide mo sa aming pangangailangan araw-araw. Salamat sa mga mag-asawang muling pinanumbalik mo, sa mga relasyong sira na nabuo, sa mga anak na natigil ang pagre-rebelde, sa mga visa approval, sa magagandang resulta ng laboratory, sa pagpasa ng board exam, sa magandang trabaho, sa negosyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga rejection na ang tingin po namin dito, ang pagtanaw namin ay redirection mo, Lord. Salamat dahil hindi mo binigay sa amin yung trabaho na yon. Salamat, Panginoon, sa mga problema at kabigatan. Maraming salamat, Lord. Nilayo mo kami sa maling tao. Nilayo mo kami sa maling oportunidad. Salamat, Lord, nasaktan po kami at dahil dun sa sakit na yon, natuto kami. Nakita namin yung katotohanan, Lord. Salamat po. Salamat, nilayo mo kami, Panginoon, sa maling oportunidad, maling tao, maling sitwasyon na hindi makakatulong at hindi makakabuti po sa amin. Salamat sapagkat kami ay nasa lugar na kung saan mo kami tinatawag. Salamat, Panginoon, dahil nanatili po kayong mabuti at tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Sa isang tawag po namin, kayo ay tumutugon. Kayo ay nandyan, Lord. Salamat po. Kahit sa mga maling desisyon na aming nagawa, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi mo kami pinagtabuyan. Salamat po, nililingap mo kami, inuunawa mo kami, minamahal mo po kami. Salamat po, Panginoon, for everything that you have done at sa mga bagay na patuloy mo pang gagawin sa amin. Punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Gusto lang po naming sumunod sa iyo. Gusto lang po naming magpasako palagi sa kalooban mo. Magawa ang nais mo, Panginoon. Take us to places you want us to be. Ilapit mo kami sa mga tamang tao, tamang koneksyon, tamang influence, Lord. Surround us with the right people, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon, lalo na po sa pagde-devotion po namin araw-araw, patuloy po kayong mangusap lagi, Panginoon. Baguhin mo kami, itama mo kami, Panginoon. Maging maliwanag sa amin ang tawag mo sa aming buhay.
Tanggalin mo lahat ng takot, agam-agam, kabalisahan, Panginoon. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. We entrust this time, Lord, that we will allot for our devotion. Bless your word. Bless our hearts. Bless me as your messenger, Panginoon. Hindi po mahalaga ang titulo, hindi mahalaga ang posisyon. Ano man po, Panginoon, ang pagkatawag mo sa amin, susunod kami. And we want to be faithful, Lord. We want to be faithful in your call, O God. In Jesus' name. Salamat po. Dakilang Diyos, sa araw po na ito, balutan mo kami lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo, ang aming pong mga pamilya, ang aming hanap buhay, ang aming mga mahal sa buhay, pagtatrabaho, Lord. Ang panalangin ko po, pagpalain mo kami ng higit-higit upang mag-overflow ito at maging daluyan kami ng pagpapala. Lalo na po, Panginoon, sa community po namin, Lord. Alam ko na napakalaki po ng gagawin mo at napakalaki, Lord God, ng tawag mo dito. Dalhin mo kami sa lugar na nais mo. May you bless this heart-to-heart community in Jesus' name. Expand our capacity to receive from you. Extend our territory, our sphere of influence, Lord God. We will occupy, Lord, till Jesus comes in Jesus' name. We will occupy the land. Hallelujah. All the pillars of society, including the social media platforms, Lord, in Jesus' name. Maraming mga tao ang manumbalik sa iyo. Maraming tao ang makakilala sa iyo. Maraming tao, Lord, ang magbabalik loob sa iyo in Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Lord. We entrust everything unto you, O God. Itago mo po ako sa iyong likuran. Maghari ka, Panginoon. I-bless mo rin po yung mga gagawin po namin, Lord, yung Bible Hut. I-bless mo na po ngayon pa lang. At lahat pa ng mga missions na gagawin po namin. Pagpalain mo ngayon pa lang po ang lahat ng mga may generous hearts to give, to support, po ngayon pa lang. At lahat pa ng mga missions na gagawin po namin. Pagpalain mo ngayon pa lang po ang lahat ng mga may generous hearts to give, to support, to donate. Yung mga Bibles, Panginoon, ngayon pa lamang po buksan mo na ang durungawan ng kalangitan sa kanilang buhay at ibuhos ang iyong mayamang pagpapala. Panginoon, anoint us and give us the discerning spirit, Lord. Ayaw po naming magkamali. Gusto po namin palaging nakaayon, Panginoon, sa nais mo ang lahat ng gagawin namin. Salamat po. Special prayers sa lahat po ng mga OFWs, lahat po ng mga malalayo sa kanilang pamilya. Pinaramdam mo sa akin kagabi, Panginoon, yung ganon na pakiramdam, nababalisa, hindi mo alam yung gusto mong gawin, Panginoon, and I know you have a reason, Lord. Pagpalain mo po lahat ng mga OFWs na malayo sa kanilang pamilya. Palakasin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kaaliwan. I-comfort mo sila sa mga panahong nangihina sila, sa mga panahong namimiss nila yung mga mahal nila sa buhay. In Jesus' name I pray. Lord, be with them. Be with them, Lord. Punuin mo sila ng pagmamahal. Palakasin mo sila. Strengthen mo sila, Lord God, sa mga time na nangihina po sila in Jesus' name. At pagpalain mo sila, Panginoon, ng mabilis, Panginoon. Hasten the time. Hallelujah. Hasten the time, Lord. Para yung desire nila na makabalik ulit dito sa Pinas. Panginoon, makasama yung pamilya nila. Panginoon, hindi sila magkakamali, Lord, in your perfect time. In Jesus' name, alam ko po na mangyayari po yun, Panginoon. I know na mangyayari po yun. Hallelujah. Lahat po ng mga naiwan nila sa Pilipinas, ingatan, pagpalain mo, magkaroon din ng magandang buhay, hindi masasayang yung sakripisyo na ginawa nila, magiging matalino sila how to handle finances, Lord, in Jesus' name. Hindi mawawalan ng kabuluhan lahat ng ginagawa nila, Panginoon. Hallelujah. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, ang katapatang ginagawa nila sa iyo, in Jesus' name.
and hold them tightly, O God, even their families. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. I-comfort mo sila, paligayahin mo sila, lubusin mo ang kanilang kagalakan. Lubusin mo ang kanilang kagalakan. Maging sa lahat po ng mga may sakit, maging sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman, patuloy dumaloy ang kagalingan, Panginoon, sa kanilang buhay. In Jesus' name. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Hayaan mo, Panginoon, na yung holistic blessing ay matanggap namin, physical, mental, emosyonal, pinansyal, material, at lalo't higit sa lahat, ang pagpalain mo ang aming spiritual na buhay. Lord, hindi spiritual na buhay. Lord, hindi kami makalimot sa iyo araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan. Ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga wala pa po sa community, wala pa po kayo sa group chat, please make sure po na nakapasok po kayo. Praise God. Search nyo lamang po ang Heart to Heart. Yan, ipipin po ng mga moderators po natin. Just go to Blue App, FB page, tapos click nyo lang po yon, follow, tapos po ay message lang po kayo doon para makapag-join po kayo. So, pwede po kayo mag-share doon ng inyong prayer request, mag-share ng testimony, makipag-usap sa mga community po natin, members po natin. Ayan po. Message lang po kayo. At kung nahihirapan po kayong pumasok, pwede niyo pong i-message. I-message sila Rochelle, sila Sasha, sila Bert, sila Tin. Message nyo lang po sila ang mga moderators po natin. Yan. So, praise God po. Maraming salamat. At salamat din po. Patuloy lang natin i-share, i-repost, at mag-tap lang po tayo. Amen. Para mas marami pa pong makapanood po sa atin. And gifts are highly appreciated din po. Maraming salamat po sa mga nagsasend. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. Amen. So don't forget din po ang ating pong attendance. Amen. So maraming salamat po at ngayon po magsisimula na tayo sa ating pong devotion. And welcome sa lahat ng mga first-timers. Sino po dito mga first-timers? Yung first time makita ang ating pong live, meron po ba? Di ba hindi ko na-welcome pala yung mga first-timers ng mga nakaraan, no? Sino po doon yung first time na nandito at nanonood? Can you type me at kung saang lugar, bansa kayo nanonood? Yan, type me. Lahat ng mga nag-join, ng mga bago. Kung first time po kayo. Parang mahirap talaga yung mga first time dito sa sa Taiwan. Meron ba kahit isa? Meron ba ito kahit isa? Ayan pala yan, si MM. Si Joe, hello. Ano po kasi, heart to heart. Heart to heart. Yan, M. Ayan, so welcome natin sila. Kahit medyo mahirap yung mga first timers dito sa Taiwan. Kasi iba nga yung iba yung algorithm dito. Actually, kapag nanonood ako sa TikTok, ang mga lumalabas mga tiga Taiwan na. Yun na yung mga lumalabas. Mga tiga Taiwan. Kaya iba talaga dito. But at least meron pa rin po mga first timers. Amen. So welcome po natin ang mga first timers. Welcome po mga kapatid. God bless you all po. Praise God. Welcome.
Blessed morning sa bawat isa. So ngayon po mga kapatid ay nasa Genesis chapter 44 na po tayo. Genesis chapter 44. Oo nga. Sige, sige. Mga moderators, pwede kayong umakyat? Mga moderators? Para nandyan lang kayo sa gilid. Tapos, kayo na lang yung i-message para mas madali. Sige, request lang kayo, moderators. Yes, yung heart-to-heart community sa FB group, yes, meron din po. Ayan, i-message niyo po yan sa baba, si Ate Rochelle. Oo nga kailangan pa ng mga moderators. Baka may mga gusto pa maging moderators sa mga group chats. Message lang po kayo sa akin para ma-add ko po kayo sa GC. Shasha, pwede rin kayo umakyat dito. Sige po, Ate Tindera Bells. Message kayo ulit sa akin mamaya, ha? Okay, sige. Devotion na po tayo, mga kapatid. Charge lang ako dahil palobat na siya. Saan ko nalagay yung charger ng laptop? Pero sige, mukhang kaya pa naman. Hanggang March pa naman po yun. Dire-diretso lang po about sa Bible. Dire-diretso lang po siguro yun. Kasi gagawin na natin siyang regular. Ganyan po. Pwede daw maka-join ng GC. Chat mo si Ate Rochelle dito sa baba. Okay, so Genesis chapter 44. Genesis chapter 44. Magsasend po ako, Ate Tess, sa GC natin ng announcement for that. Genesis chapter 44, ang topic po natin ay when change is finally proven. When change is finally proven. Okay, so about pagbabago ang pag-uusapan po natin ngayon. When change is finally proven. Alam ko po na sa buhay po natin ngayon, marami po tayong mga inaasahan na gustong magbago. Tama po ba? Siguro yung asawa mo, gusto mo nang makita yung pagbabago sa kanya, sa anak mo, sa sitwasyon mo. At ngayon pong araw po na ito, yan po ang topic na pag-aaralan natin. Kapag napatunayan na meron ng pagbabago, merong transformation, ano ba ang mga dapat nating gawin? Okay, when change is finally proven. Amen? Excited na po ba kayo? Malay nyo, makita nyo na yung pagbabago na hinahangad nyo, mga kapatid. Ito na pala, yung panahon na talagang sila ay babaguhin ng ating pong Panginoon. Ang mga tao sa paligid mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang sitwasyon mo, when change is finally proven.
Ito pong Genesis chapter 44 ay patungkol po sa nawawalang kopa. Kung babasahin po natin ang kabuuan ng Genesis chapter 44. Pero hindi lamang po ito patungkol doon sa silver cup, sa pagkawala ng silver cup. Pero ang chapter po na ito ay patungkol po sa pagbabago ng puso. It is about a changed heart. Kasi lumipas po ang maraming mga taon na ang mga kapatid po ni Jose ni Joseph, di ba, binetray ang kanilang kapatid. Iniligtas lang nila ang kanilang sarili. Nagsinungaling sila. And now, they are tested again. Pero dito po, ang nakasalalay ay ang kapatid naman ulit nila na si Benjamin, which is kapatid ni Joseph, na anak sila ni Jacob at ni Rachel. Silang dalawa kasi talaga yung tunay na magkapatid kay Rachel. So this chapter po will answer a very crucial question. Alam niyo po kung anong tanong? Totoo bang nagbago sila? Have they truly changed? May mga ganyan ba kayo mga katanungan? Totoo bang nagbago na siya? Totoo ba na talagang hindi niya na ako lolokohin? Totoo kaya na nanumbalik na siya sa akin? Have they truly changed? Hindi na ba siya mang-cheat? Hindi na niya ba ako sasaktan? Hindi na niya ba ako lolokohin? Siguro marami nang nagtanong yan, ng ganyan tanong. Have they truly changed? Nagbago na ba talaga? O baka for show lang, di ba? Marami kasi nagsasabi sila na nagbago na ako pero hindi mo naman nakikita. Minsan, kaya tayo naniniwala, di ba? Dahil iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. Kaya minsan, napakahirap pong maniwala. Teka lang guys, kasi parang lobat na talaga siya at kailangan ko na siyang i-charge. Pero, hindi ko makita yung charger ng laptop. Kung saan ko ba siya inilagay? Hanggang salita lang ang pagbabago, di ba? So, bakit? Teka lang guys. Hanggang salita lang. Sinasabi nila nagbago na sila. Ang hirap kilatisin ng mga tao na, brother, kaya talaga gabay ni God. Hanggang uso lang, totoo. Pero hindi naman nakikita sa kanilang mga aksyon. Muso, wala sa puso. Tama. Kaya minsan parang ang hirap magtiwala no? Kaya naunawaan ko naman yun, yung mga ganong sitwasyon ng buhay natin na napakahirap magtiwala. Totoo kaya nagbago na sila? Dito po sa Genesis chapter 44 ang insight nito. Si Joseph po ay patagong naglagay ng silver cup doon po sa sako ni Benjamin. And according to Egyptian law, stealing such an item would result in slavery. Kapag ikaw daw noong panahong iyon, kapag ikaw ay nagnakaw, ang kabayaran nun ay habang buhay na pagkakaalipin. And this test na ginawa po niya ay hindi po trip-trip lang. This is intentional. Joseph recreates the moment from years ago, but with a twist. With a twist. Before, they sacrificed a brother to save themselves. Okay, sinakripisyo nila. Pinagpalit nila. Ito pong si Jose. Now, they must choose whether to repeat the scene or rewrite the story. Ano kaya ang gagawin ng mga kapatid nito pong si Jose? Ngayon pong itong kopa na ito ay nandoon po sa sako ni Benjamin at kabilin-bilinan ng kanilang ama na si Jacob na nandoon mag-isa sa Canaan. Napakaingatan ng kanyang anak.
na si Benjamin. Ano kaya ang kanilang gagawin? So God often tests us. Hindi para po itrap tayo, kundi para makita po ang tunay na pagbabago sa ating mga puso. God is just testing us. Kapag tayo po ba ay sinubok ng Panginoon ngayon, makikita po ba ang tunay na pagbabago sa atin? Alam niyo po, minsan, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Simpleng bagay na lang. Kung ikaw ay tunay na binago ng Panginoon, kung ikaw dati ay palamura, okay, nagsasabi ka ng mga bad words, makikita mo yan sa sarili mo. Diba? Sino po dito yung mga mahilig sa bad words dati? Pero ngayon, napipigilan niya na yung sarili niyang magsabi ng mga salitang masasama. Kamusta Ate Mary Rose? Ate Rose, okay naman, okay naman? Ayan, di ba? Pero ngayon po, kahit papaano ay napipigilan na. Kaso po, minsan lumalabas ulit. Di ba po? Lumalabas ulit. For example, naipit ka. Di ba? Dati naipit ka sa pintuan. Ang sasabihin mo, mga masasamang salita. Mga curses. Pero dapat ngayon ang lalabas na, lalo na kapag nagulat ka, naipit ka, nasaktan ka, kailangan ang lalabas na, praise the Lord! Dati, sasabihin mo, puto kutsinta! Di ba? Puto kutsinta! Pag nagugulat ka, etc. Dapat ngayon, praise the Lord! God is good! Pag nagulat ka, hallelujah! Dapat ganun Kasi may pagbabago na. Hindi yung kapag alam mo yon? Kasi nakikita for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dapat ngayon, natuto na tayong magtimpe. Diba? Hindi ka na palaging galit. Minsan, diba, sa asawa mo, parang inis na inis ka agad. Ganyan. God bless po, Paul. Sa anak niyo po, pagalingin po siya ni Lord. Dati, sobrang mainisin, nawala yung ko. Bumalik na ba yung camera? Parang nag-lag. Nag-lag, no? Teka lang. Yan, okay na. Yun. Okay na. Praise God. So, ayun, mga kapatid, dapat babantayan natin talaga ang ating mga puso. Okay? At makikita talaga dyan, doon po kung paano tayo magsalita. Okay? Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makipag-usap. Okay? So, yan. Dapat hindi ka na mainitin ang ulo mo ngayon. Kasi paano mo masasabi sa ibang mga tao, lalo na sa asawa mo, sa pamilya mo, na nakakilala ka na kay Lord, nababago niya na yung buhay mo, kung ganun pa rin yung ugali mo. Di ba po? Mahirap mo silang masharean kung hindi nakikita sa iyo ang tunay na pagbabago. Okay? Ngayon, tama yon. Kung alam mo na bungangero ka, okay? Kung alam mo na maikli talaga yung PC mo, kapag ikaw ay naiinis na, lumayo ka na lang muna. Okay? Or tumahimik ka, magkulong ka muna sa kwarto, doon mo sabihin, mag-isa. Kausapin mo yung sarili mo, mag-pray ka sa Lord. Wow, Ate Mary Rose, wow, praise God. Kahapon lang yan, di ba? Alam nyo, ang bilis ng sagot ni Lord. Kahapon may nakausap ako, may mga pinag-aaralan, ganito, ganyan. May mga sinabi ako sa kanya. Tapos ngayon, kumikilos si Lord, tingnan nyo, May napanood na testimonies, umiiyak daw yung galing. Ang bilis ng sagot ng Lord, di ba? Tama po. Tama yung sinabi ni Chef Ma'am. Sabi niya, sinasabi ko yung mga anak ko, magbago na sila, ganyan. Paano kung ikaw yung gustong baguhin ni Lord? Diba? Paano kung ikaw yung gustong baguhin ng Lord?
Alam niyo po, mabilis tayo o madali nating makita yung pagkakamali ng iba na gusto nating baguhin nila. Pero minsan po nahihirapan po tayo na makita yung mga pagkakamali natin at tayo mismo ang magbago. God bless po, Ate Mary Jane. Tawag po ako sa inyo para mapag-pray ko po kayo, ate. Practice what we preach. Amen po. At alam niyo po, ang pinakamaganda na testimony ng buhay mo, isang bagong buhay. Alam mo minsan, hindi mo na kailangan mag-share ng gospel. Kasi yung buhay mo is yung gospel na. Nakita ng pamilya mo, uy, parang nagbago ka na. Ano nangyayari sa'yo? Kasi umaattend ako ng devotion ni Brother Harold nag-share kami doon ng mga ng mga word of God Binabago ako ni Lord, tinatamaan ako, nagpapabago ako Alam niyo yun, sila na mismo magtatanong, mababahaginan niyo tuloy sila. Gusto mo ba? Gusto mo rin umattend? Tara, atin ka. Manood ka lang, makinig ka lang. Kasi bakit? Nakita yung pagbabago sa buhay mo Kasi dati bungangera ka, dati chismosa ka, ngayon chinichismis mo na word of God. Amen? Dati chinichismis mo yung buhay ng kapitbahay mo, ngayon word of God na. Diba? Amen. Dating marites. Ano yung mga marites, diba? Anong latest? Dating mariposa. Mga post ng post, Marisol. Sulsul ng sulsul. Ganyan tayo dati. Diba? Marites, Mariposa, Marisol. Pero ngayon, bago na. Pag si Lord ang inuna, mabibigla ka na lang sa pagbabago sa sarili mo. Tama! Na yun, marigold na. Tama. Amen? Kasi ikaw na si Maria na may golden heart. Mare, may golden heart na ako dahil kay Lord. Amen. So, ingatan po natin. Okay? Kami po ni Partner Word of God na pinag-uusapan, nakapag-share na din po us. Amen. Sa lahat ng mga mag-asawang nandito, alam niyo maganda po na simulan nyo na lagi kayo nagpe-pray. Lalo na yung mga magkakalayo, mga LDR. No, mag-pray kayo. Tawag kayo sa isang araw, huwag kayo magpapalipas ng isang araw na hindi kayo nakapag-pray. Naiyak ko pag yung mga nagko-compliment praise ka talaga. Nakikita pala nila yun. Amen. Amen. The Good Samarites. Amen. You are now the Good Samarites. So, tinatest lang tayo ni Lord to reveal what's truly in our hearts. Kung talagang nabago na ba tayo ng Panginoon. Okay? Kung talagang nabago na ba na tayo ng ating Diyos na buhay. Sino dito yung nakikita niya na yung sarili niya na kahit papaano, meron nang nagbago sa kanya. Simula nung umattend siya dito sa TikTok natin. Meron ba? Yung talagang nakita niya sa sarili niya, ako, nagbago talaga. Nakita ko, naramdaman ko, nakita ng mga tao yun. Amen. Yan. Praise God. Amen. So, meron, di ba? Amen, Elna. God bless po. To value life is to honor the Creator. Amen. Yan. O yan, yung mga bisyo, di ba? Dating manginginom, dating lasinggero, yung mayosi. Ngayon, kahit pa paano na, babawasan na. Mas sumaba ang pasensya, nawala yung kayabangan. Amen? Tapos nawala na rin yung pagkukumpara. Dati, kumpara ka ng kumpara sa buhay mo, sa buhay ng iba. Ngayon, okay. Mas priority na ang devotion. O yan, ako po pa sa 32 years ko sa mundo, dahil kakapanood ko ng devotion, bumili na ako ng Bible. O tingnan niyo naman yung mga pagbabago. Yan ang pagbabago talaga. Dati wala kang ganang magbasa ng Bible. Dati wala kang ganang makinig ng ganito. Ngayon, gustong gusto mo na. Parang kulang ang araw nang walang devotion. May pagbabago. Amen. Mas tumaas ang pasensya. Ako po, Kuya Har, palagi na ako nagiging
madasalin everything na magagawin ako na need ko ng guidance ng Lord. Amen! Sabi ni Maria Clara, actually na-share ko na yan sa inyo, yung about sa pag-inom, pagkain ng dinuguan, ganyan. Hindi masamang uminom ng alak. Ang masama ay magpakalango. Diba? Magpakalango. Pero, kung ang pag-inom mo ng alak ay makakatisod sa pananampalataya ng iba, wag mo na lang gawin. Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung ang pag-inom mo ng alak ay makakatisod ng pananampalataya ng iba, wag mo na lang gawin. Kung yan ay hindi makakalugod sa Diyos, kung ang gagawin mo na iyan ay makakapag-question sa iba, na ay ba't siya umiinom ng alak, wag mo na lang gawin. Pero yung pag-inom ng alak itself, tama ba, o per se, ay hindi talaga siya kasalanan. No? Kung gusto mo talaga uminom ng alak, hindi uminom ka na lang sa sarili mo sa bahay mo. Parang gano'n. Yan. Sobrang binago ni God ang buhay mo. No. Amen. So, yun po. Yun, about pag-inom ng alak, about pagkain ng dinuguan, ganyan. Huwag mo na lang gawin kung makaka-apekto ka sa pananampalataya ng iba. Amen. Praise God. May peace of mind. Nawala yung panaghin. Okay. Kagabi pa ang panaginip ko pa devotion. Inisip ko po kung ano ang pahiwatig ng Diyos. Sige, tama yan. Pray lang. Tsaka maraming mga anxiety, di ba? May mga anxiety na nawala yung pag-iisip nila. Same din po, Gemini, sa pagkain ng dinuguan. Ang dugo, kahit anong pakulo mo, at kahit anong pagluluto mo, marumi talaga siya. So, ikaw na lang yon, di ba? Kung kakain ka. Kasi sa Old Testament, talagang pinagbabawal ang kumain ng dugo. Di ba? Pero sa atin naman ngayon, may mga kumakain ng dinuguan. Hindi naman siya nakakawala ng kaligtasan, pero maaaring pagdulutan ng sakit. Maaaring yun yung consequence, di ba? Kasi madumi talaga ang dugo. So, may mga tao na hindi talaga kumakain, may mga taong kumakain, pero, again, kung makakatisod ka at kung makaka-apekto ka ng pananampalataya ng iba, huwag mo na lang gawin. Amen. So, point number 1, God will test what He intends to restore. Actually, meron nung birthday ko, merong nag-ano sa akin, nung birthday ko last year or last year, may nagdala ng dinuguan. Okay, kukwento ko sa inyo yun. Ako talaga, hindi ako madalas. Okay, yun na lang. Hindi ako madalas kumain ng dinuguan. At iniiwasan ko rin talaga. Kasi alam ko nga na madumi, ganyan. Nung birthday ko nung nakaraan, may nagdala ng dinuguan. Kasi parang ang usapan nila, kung ano ang the best na luto mo, yon ang dalin mo. So ngayon ako, I am torn kasi ayokong makita rin ng iba na kumakain ako ng dinuguan, etc. Kaso dinala ng kapatiran dinuguan, which is masarap. Okay, masarap yung pagkaluto niya. So, ma-offend ko. Tama ba? Ma-offend ko siya. So, ako lang to Hindi ko naman alam sa, sa katayuan nyo. So, ngayon, ma-offend ko siya kapag hindi ko kinain yung dinuguan niya. So, kumain ako ng dinuguan. Ganun. At kung masama yun, sa harapan ng Panginoon, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad kung masama yung ginawa ko po na iyon. Kasi parang, alam mo yun, inalala ko lang din siguro yung mararamdaman ng kapatiran. Kasi pinaghandaan niya Siyempre, birthday. Tapos, parang inisip ko lang, baka ma-offend siya. Po, madumi pa rin yung baboy. Madumi pa rin yung dugo kahit anong sabihin. Sa akin lang naman yun, okay? Pero depende sa conviction nyo. At the end of the day, ang titingnan naman ng Lord ang puso natin Bakit mo siya ginawa? Diba? Bakit mo siya ginawa? So yun, may mga iba na sobrang strict na talagang, hindi, masama yan, bawal yan. And I understand and I respect po.
Mamaya pa kami. So, kailangan mabilis na tayo, okay? So, God will test what He intends to restore. Ang sabi dito sa Genesis chapter 44 verse 2, ilagay mo ang aking kopang pilak sa ibabaw ng sako ng bunso at ang kanyang salapi para sa trigo. Ginawa niya ang ayon sa sinabi ni Jose. So, merong pagtetest. Okay? May pagtetest na ginawa si Joseph dito. So, hindi po ito cruelty, itong ginawa ni Joseph na ito. Okay? Hindi po cruelty, but it's clarity. Gusto niya ng paglilinaw. Gusto niyang makita kung talaga bang nagbago na ang kanyang mga kapatid. So, God tests us. Okay? God tests us not to expose us to shame. God tests not to expose us to shame, but to expose growth. Ang ganda po nito. Okay, ang ganda nitong pagkakasabi na to. Kala ko po ba nilinisan ni God lahat ng food? May mga, scientifically po, may mga pagkain talaga na hindi maganda sa kalusugan natin. Kahit sabihin mo pa na nilinisan ni Lord lahat ng food, pero di ba, for example, yung may yung merong lason. Di ba? Kakainin mo ba yun? May lason niya. Parang gano'n. So, yun po. So, parang wisdom. wisdom. Gustong i-expose ng Lord kung gaano na ba tayo nag-grow. Okay, paano na ba tayo nag-grow? Paano na ba tayo lumago? Amen? Minsan susubukin ka ng Panginoon dyan. Ay, talaga ba na umaton ka ng devotion? Talaga ba na binago ka na? Biglang may dadating na mga problema sa'yo. Nako, ihanda niyo po ang inyong sarili ngayong linggong ito. Siguro kaya ngayong Monday, ito ang pag-aaral natin. Kasi susubukin ng Lord ang growth natin this week. Susubukin ng Lord yan. Sana po hindi tayo ma-disqualify. Mahirap maging pastor's kid kasi mataas ang expectation sa'yo. Diba? Minsan, nape-pressure ka. Pero, wala ka naman kailangan patunayan eh. Okay? Wala kang kailangan patunayan. Basta gawin mo lang kung anong nais ng Panginoon na gawin mo. Hindi mo kailangan isipin kung anong sasabihin sa'yo ng iba. Hindi mo kailangan isipin kung anong sasabihin sa'yo, iisipin sa'yo ng iba. Gawin mo lang kung anong nais at tawag sa iyo ng Diyos. And I understand yung pressure na yan. Pero hold on sa mga promises ng Panginoon. Okay. Yes. Okay. That's the yan talaga ang pinagdadaan ng mga pastor's kids eh. Pero laban lang. Okay, Kai? Hanap ko ng mga right people. Isurround mo yung sarili mo ng mga tamang tao. Okay? Para kapag nararamdaman mo yung mga ganyan, meron kang outlet na mapaglalabasan. So, palagi po tayo magpa-examine ng ating mga puso sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Tapos magtiwala po tayo na yung mga testings po na iyan ay plano po ng Lord na maging kagalingan paghilom po sa atin. Okay? Lahat ng mga testings na iyan. And I pray po na maipasa natin ang test ng Lord. Amen? Maipasa po natin ang testing ng Panginoon. Yung nararanasan mo ngayon, yung nararamdaman mo ngayon, pagsubok lang yan. Lagi ko pong sinasabi, lahat ng pinagdadaanan ay dadaanan lang po natin, pero hindi ka mananatili dyan. Amen po ba? Dadaanan mo lang yung pagsubok na yan. Hindi ka mananatili dyan. Tingnan mo yung mga nakausap ko dito nung nakaraan. Hirap na hirap, lubog na lubog, sadlak na sadlak, lungkot na lungkot sa buhay. Pero nanatili ba kayo sa ganon? Hindi naman, di ba? Hindi naman tayo nanatili sa ganon eh. God bless you, Kai. Amen. God is with you.
At alam ng Panginoon kung saan ka dadalhin. At alam niya ang tawag niya sa buhay mo. So I pray na patuloy kang samahan ni Lord, bigyan ng maliwanag na kaisipan, at hindi ka malunod sa pressure at standard ng mundo, kundi makita mo kay ang magandang plano ng Panginoon para sa iyo. In Jesus' name. Amen. Hindi mas stuck sa same pagsubok. Susunod. The first time, may ano ko dito ginagawa ko, every day, pagkagising ko ng umaga, pagkadilat ko, hindi pa yun yung prayer time ko, pero nagpapasalamat na ako sa Lord. Pagkagising ko sa umaga, Lord, salamat po. Kanina, ang ginawa ko, tumayo lang ako, tapos, short prayer. short prayer. Pero hindi pa yun talagang prayer time ko sa Lord. Basta yun, sabi ko lang kanina, thank you Lord sa panibagong araw. Ganun lang ako kapag umagi. Salamat po Panginoon, sa araw po na ito nagising pa ako. So yun lang. Tapos konting meditation. Tapos, ang ginagawa ko kasi para magising ako sa umaga, nilulubog ko po yung mukha ko sa malamig na tubig. Para, ano mo yun, magising ka na agad. So yun, pasasalamat talaga pag nagising sa umaga. Pinakamagandang panalangin based sa model ni Jesus, madaling araw po. Bago pa sumikat ang araw. Kasi doon, yung mga panahon po na yun, talagang tahimik ang mundo. Si Jesus kasi ganoon siya mag-pray eh. Ganoon siya mag-pray. So, hindi pa pumuputok ang araw, ay nananalangin na siya. At doon siya sa solitary place. Nananalangin. Maganda, madaling araw talaga. But since I am not, actually hindi ako yung madaling araw na nagigising. Siguro dahil may mga ginagawa ka, kailangan makumpleto yung tulog mo. Pero mas maganda pa rin talaga ganong oras. Alam niyo po, pinaka-effective na panalangin, 12 midnight to 3 a.m. Yun talaga. Kung gusto niyo ng sobrang effective na panalangin, idudulog po sa Lord. Kaya may matinig kang pinagdadaanan ngayon, 12 yun ang tawag doon ay midnight prayer. Yung 12 midnight to 3 a.m. na yun. Yun. Pero hindi naman lahat ay nagagawa po yun eh. Opo. Kasi wala akong baon na honey ngayon eh. Tapos yun, kapag bigla ka nagising ng ganong oras, nag-pray ka agad sa Lord. Hindi ka ba tumatawag sa akin si Kabayan? Okay, wala pa naman. Ayun, pwede, alam niyo po ang pinakamaganda dyan, mag-set talaga kayo ng oras. Mag-set talaga kayo ng oras kung saan kayo makakapag-pray. Ako po, may mga times na nababago-bago yung oras kasi ano ba tawag doon? Paiba-iba eh. Yung mga ginagawa ko, yung schedule ko. Pero alam nyo, pinaka na-enjoy kong panalangin. Alam nyo kung kailan? Kapag naglalakad ako. Dati, nung may sasakyan pa ako, pag nagdadrive ako, umiiyak pa ako nun. As in, kapag nagdadrive ako, yung mga... Kasi dati, nung nagtatrabaho pa ako, may libre kaming pasasakyan eh. So, kapag nagdadrive ako, doon talaga, yun yung na-enjoy ko na prayer time ko kapag nagdadrive. Pero ngayon po, kapag naglalakad ako, yun yung na-enjoy kong prayer time. Iba-iba tayo eh. Iba-iba po tayo. Oo. Tapos alam nyo, may ginagawa ako, gawin nyo rin. Gusto ko gawin nyo to. Gusto ko kayong, magbigay ng advice sa inyo. Kapag ako po birthday ko August 28, yung unang oras ng araw ko na yon, yung 12 midnight ng August 28 hanggang 1 a.m.,
That's my first hour with God. Panata ko na po yun. I mean, covenant ko na yun sa Lord. Na kapag magbe-birthday ako, di ba August 27, patawid ng August 28, crossover. So, yung 12 midnight to 1 a.m. na yun, time ko yun kay God. Gusto ko magpasalamat, gusto kong magpasakop, ganyan. So, ginagawa ko po iyon. So, pwede nyo rin siyang gawin. Praise God po, mention. O yan, 29 pala si Shell. So yun, so yung August 27 na yun, patawid ng August 28, may first hour with God. Ginagawa ko na siya taon-taon. Ayun. So pwede nyo rin siyang gawin kapag magbe-birthday kayo, para yung unang araw nyo po para sa Panginoon. First hour ko with God, last year process na devotion. Oh, nice. So yun, ako na-enjoy ko yung prayer time ko talaga pag naglalakad, pag nagda-drive, ganyan. Iba-iba tayo. Kung paano ka kausapin ng Lord. So God tests to reveal who you have become, not who you used to be. God tests to reveal who you have become. Susubukin ka, hindi para makita yung dati mong pagkatao, pero para lumabas yung ngayon, yung ikaw ngayon. Brother, parang may pinaparating sa akin yung birthday mo. Ano po, Ate Maria? Amen. God tests to reveal who you have become, not who you used to be. Alam niyo po, ang mga nakaraan natin, wala ka nang mababago nga dun di ba? Hindi mo na mababago yung nakaraan mo. Hindi mo na ma-erase yun. Ngayon, lesson na lang sa'yo lahat ng mga nangyari in the past. Pero ang mahalaga ngayon, yung ngayon at yung mga susunod, yung kinabukasan yung hinaharap. So mga kapatid, kalimutan na po natin yung mga nangyari in the past. Handa na po ba kayo mag-move on? Handa na po ba kayo mag-move on? Dapat lang. Di ba? Dapat lang. Mag-move on po tayo. Ngayon po, kagaya na, di ba, Ate Analu, di ba? Di ba, Ate Analu? So, paano kapag may mga nanunumbalik? Paano kapag may nagpaparamdam ulit? Sabi ko nga po sa isa na kausap ko, kailangan subukan po. Subukan nyo po muna. I-test nyo po. Kasi kung paulit-ulit na ginagawa sa inyo na, di ba, ano bang, naiiwanan ka, tapos kapag nagkagulo kayo, ayan, aalis siya, tapos kapag kung meron niya lang gusto, babalik uli siya. Kasi ganun. Kasi tinatanggap natin, di ba? Tinatanggap natin. Sabi ko, maganda po na itest muna natin, di ba? Itest mo muna kasi baka mamaya ganyan lang ulit Siyempre, ikaw, since ano ang puso mo, parang mahabagin ka, mabait ka, ganyan, mabuti ang puso mo talaga So, tatanggapin mo ulit. Pero alam nyo po, minsan naaabuso tayo. Naramdaman nyo na po yun. Naranasan nyo na yun. Yung dahil sa sobrang bait mo, naaabuso ka. Na parang okay na lang nasaktan ka na lang ng paulit-ulit. Kasi alam naman nila na kapag bumalik sila, tatanggapin mo pa rin. So, madalas daw, sabi. Yes, pass. Ganyan na ganyan. Di ba? Kaya hindi natututo Sabi ni Ate Mary Rose. Kaya hindi natututo. Nagte-take advantage na. Kasi ang isipan nila, wala naman siya magagawa kung di tanggapin ako hindi, hawak ko yung buhay niyan. Tatanggapin ako niyan. Something like that. So ngayon, ikaw, kailangan mong matuto. Alam mo, be like Joseph. Diba si Joseph, tinest niya muna kung nag-grow Mga kapatid, you need to test the growth of that person. Oo Ito si Joseph, alam mo, mahal na mahal niya yung mga kapatid niya. Diba?
Mahal na mahal niya mga kapatid niya. Mahal na mahal niya si Benjamin. Kaya nga siya umiyak eh, di ba, ng patago. Pwede naman niya sabihin na agad kay Benjamin, yun, ako yung kapatid mo, ako to. Hindi niya ginawa. Sinubukan niya muna eh. Meron pong test. Ganyan din po ang gawin natin. You need to test not their past. Hindi yung dating sila. Ang subukan mo kung may pagbabago na ba. Kung may growth na ba. Kung nag-develop na ba sila. Okay? I-check mo muna. God bless Ate Mary Rose sa decision mo po, ate. Magtatanong pa lang sana ako kaso nasagot na. Ang galing, brother. Amen po. So yun, itest niyo muna, okay? Huwag agad bibigay. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang marupok. Okay? Huwag kang marupok. Sabihin mo sa sarili mo, huwag ka agad bibigay. Di ba? Binigyan ka lang ng chocolate, tsaka ng bulaklak. nung Hearts Day. Huwag ka nang marupok, Annalou. Diba? Hindi ibig sabihin nun, ay nako, huwag kayong bibigay sa ganyan, ha? Huwag kayong bibigay. Okay? Ate Rose. Pinagtibay na to ni Lord, Kuya Har. Amen. Okay? Huwag na. Huwag muna. Hindi naman kayo pinagbabawalan eh. I-test mo muna kasi ayoko na po kayo masaktan. Diba? Ayoko na naiiyak ulit kayo dahil doon sa ganong pangyayari ulit. Matuto naman tayo mga kapatid. Ulit-ulit ko yung sinasabi, huwag mo nang balikan yung mga taong o yung mga pangyayaring nagpaiyak sa iyo. Okay? Tama. Wag agad ha. Sabi Ate Marlene, naku, relate na relate ang mga ang mga persons. Subukan niyo muna. Baka maging asin. Tama. Okay? Huwag kang maging asawa ni Job. Diba? Lumingon pa eh. Naging pillar of salt tuloy. Huwag ka na lumingon. Huwag mo nang balik-balikan kasi baka mamaya tingin ka pa ng tingin sa mga pictures yung magkasama. Diba? Binabalikan mo pa yung mga team song nyo na naglalakad kayo sa park. Eh kaya di ka makamove on eh. Diba? Lingon ka pa ng lingon eh. Pasulyap-sulyap. Kaya nga po hindi na nga po babalikan. Yung iba minsan parang, ay hindi, susulyapan ko lang saglit. Sulyap lang yung sulyap mo. Diba, napakatagal ng tinitigan. Parang sa mga lalaki daw. Sa mga lalaki. Ang kasalanan daw, kapag tumingin ka sa babae ng binalikan mo ng 2 beses. Kunwari, nakita na magandang babae, nilingon mo, umalis yung lingon mo. Kapag binalikan mo, ayan, medyo iwas-iwas din sa ganon. Kaya sinasabi ng mga lalaki, kailangan pala hindi magdalawang tingin. Kailangan isang tingin lang, sulitin mo na, titigan mo na. Kasi yung pangalawang titig daw yung masama. Kaya sabi nila, tititigan ko na ng ilang beses, hindi ko natatanggalin yung mata ko. Susulitin ko na nga naman. Di ba? Kasi sabi, yung pangalawang tingin daw yung masama eh. Kaya susulitin na sa unang tingin. Ganyan. Sa bird box by Pireng. Okay. Ganun pala yun. Ako, nakakuha pa kayo ng idea sa akin, ha? Diba? Like, punta sa Italy, parang makamove. Yung mga lalaki, pag nakita ng sexy, parang maiwan yung legs sa likuran. Ay, nako. Okay, subukan muna natin. Okay? Let us test those people. Yung growth nila. Hello po, Mika Bam. So good po. Hi, Beng. Praise God. So, number 2 na. Okay, malapit na number 2. Medyo bibilisan ko na mga kapatid, ha.
Lord, ayoko na po mag-stalk. Yes, tingnan naman yung pag-stalk. Out of sight, out of mind. Number 2, guilt returns when sin is unresolved. Ito yung sinasabi ko rin nung mga nakaraan. May mga nakausap ako eh. Diba? May mga nakausap ako. Babalik at babalik yan. Kapag hindi na-resolbahan yung pinakaugat. Okay? Kapag hindi na-resolbahan yung pinakaugat. So, kailangan talaga natin, alam nyo hanggat maaari, ay meron pong closure sa isang relationship. Kasi kahit na anong gawin mo, okay, babalik at babalik yan kung hindi naging maliwanag at kung hindi na-resolve agad-agad yan. Tingnan niyo po ang sabi dito, Genesis 44 verse 16. Tingnan natin ha. So, verse 3 muna to. Okay, nung nagliliwanag na ang umaga, aalis na sila. Okay, verses 3. Hanggang sa nakita na. Sabi, hindi ba ito ang kopang iniinuman ng aking Panginoon? So, ayan na. Nagkabistuhan na sila. At doon sa verse 16, sabi dito, sinabi ni Judah, kasi parang pinaparatangan nga sila eh. Ba't nyo kinuha? Okay, ba't nyo kinuha? Ba't kayo nagnakaw? Parang something like that. So verse 16 sabi ni Judah, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paanong kami ay makakapangatwiran? Natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito kami ay mga alipin ng aming Panginoon. Kami pati na ang kinatagpuan ng kopa. Sabi dito, God has uncovered your servant's guilt. God has uncovered your servant's guilt. Natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Verse 16, Genesis 44 verse 16. Natagpuan ng Panginoon, natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Alam niyong ginawa ni Judah, hindi na siya nakipag-argue eh. Alam niyo po, may mga pagkakataon, you don't need to debate. You don't need to argue. Sabi ko nga po eh, ano ang mas mahalaga? Relasyon niyo? O yung pride mo na ayaw mong matapakan? Hindi naman need, Ate Marlene, pero kung kaya mong iwasan, no, meron namang take a break sa social media. Kasi the more na makikipag-argue ka, may mananalo ba? Sa mga mag-asawa o mga magkakaibigan na pareho nagbabakbakan, may nananalo ba? Diba ang pinakamainam ay merong isang magpakumbaba? Merong isa dapat na tatahimik at hindi sasabayan yung galit ng isa. Walang mananalo kasi pareho kayong tama. Tama? Tama ba yun? Pareho kayo mag-aanuhan lang eh. Hanggang mag-uungkatan na kayo, hanggang saang mangyayari dyan, magkakalabasan na. Eh, dati kang ganito eh, dati ganito, bla bla bla. Eh, ang pinag-uusapan nyo ngayon lang. Hanggang ano mangyayari? Diba? Matatapos na merong nasaktan. Maaaring merong magpaalam, maaaring merong umalis. At ang pinakamagandang desisyon, let's just acknowledge. Let's just admit. In-acknowledge ni Judah yung guilt eh. Di ba sabi niya dito, natagpuan ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. God has uncovered your servant's guilt. Hindi naman talaga nila ginawa, di ba? Hindi na siya nakipagtalo eh. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na siya nakipag-argue, hindi na siya nakapag-debate. Alam niyo ang pinakamagandang tugon? Kapag merong nagagalit, kapag merong mataas na emosyon, pagpapakumbaba. Hindi naman talaga ninakaw ni Benjamin yung kope. Di ba? Even though Benjamin didn't seal the cup, the brothers realized this moment is about older sins finally catching up.
Kasi nga, hindi resolve yung dati, kaya bumabalik. Kaya yung number 2 guilt returns when sin is unresolved. Alam mong iniisip nitong mga magkakapatid na to, kasi yung dati ganito yung ginawa natin Meron silang unresolved doon sa part na yun doon sa kasalanang ginawa nila Kaya ngayon parang ang iniisip nila, ito yung kabayaran ng mga ginawa natin kay Joseph. Hindi ito patungkol sa nagkaroon ng kopa kasi alam naman nila na hindi nila ninakaw yung kope, yung silver cup na yun So this moment is about yung dati nilang kasalanan and these older sins finally catching up. Bumalik yung guilt nila dun sa ginawa nila kay Joseph. If we have unconfessed sin, it weights our soul. Nagpapabigat sa atin yan. Kung meron kang mga unconfessed sin until now, it weights our soul. Weighs our soul. Gusto mong lumaya? Freedom begins with honesty. Magkaiba po yung rapture tsaka yung second coming ni Jesus Christ. So, freedom begins with honesty. Kailangan mong maging tapat. Ikumpisal mo na yung mga dapat mong ikumpisal. Alam ko na sabi ko na ito dati yung conviction natin, let our conviction lead us to repentance. Let our conviction lead us to repentance. Humingi tayo ng tawad sa mga pagkakasala, sa mga pagkakamali na atin pong nagawa. Amen. Unconfessed sin weights, nagpapabigat, weights the soul. Unconfessed sin weights the soul. Hindi kayo patutulugin yan di ba? Naalala mo pa rin hanggang ngayon Kung meron ka nagawang kasalanan, hindi mo pa nakukumpisal hanggang ngayon. Kung gusto mo ng kalayaan, maging tapat ka sa Diyos. Ikumpisal mo sa Panginoon. Again, let conviction lead you to repentance. Isuko mo na. Isuko mo na. Mahirap na walang closure sa isang relationship. Amen ba doon? Mahirap na, kasi ulit-ulit lang yan, maniwala kayo sa akin, babalik at babalik lang yan. Okay, kapag hindi mo na-resolve ngayon. Kapag hindi mo na-resolve ngayon, babalik at babalik at babalik din yan. Hindi yan tatantanan. Kaya ang ginawa ni Judah, maganda yung ginawa ni Judah, na-realize niya, okay, na-realize niya. Kasi may mali rin silang nagawa dati Ikaw, tayo, baka may mga nagawa tayo in the past na parang hinahunt tayo hanggang ngayon. Na parang may bigat pa rin sa dibdib mo hanggang ngayon. Gusto mong makalaya, hindi mo magawa kasi bakit mayroon ka mga unconfessed sins? So you acknowledge, amen, in front of God, you acknowledge that sin, you acknowledge that guilt. Amen? Huwag mo hayaang lamunin ka ng mga bagay na nagawa mo in the past, kaya ngayon hindi ka makapag-move forward kasi may kabigatan. Parang meron tanikala. Ano yung kapag nakatali ka, kahit na anong gawin mong takbo, nandun ka pa rin. Yes, nag-effort ka. Yes, nahirapan ka, napagod ka. Pero nandoon ka pa rin sa eksaktong lugar na yun. Bakit? Kasi nakatali ka. And all you have to do is to break that chain. Break that chain para hindi masayang yung effort mo. Oo, in denial. Kaya minsan, di ba, nag-move on ka, akala mo nagawa mo na yung best mo para makapag-move on ka, yung pala nandun ka pa rin. Nandun ka pa rin kasi bumabalik at bumabalik ka. May tanikala. Okay? So, peace is impossible. Imposible ang kapayapaan when guilt remains unaddressed. When guilt remains unaddressed.
susuko natin sa Lord. Yun lang talaga. Yun lang talagang kailangan. Suko talaga sa Lord. Walang ibang makakatulong sa atin. Ang Diyos lang. Gusto makausapin ko kayo, Ate Mary, mas pag-uwi ko dyan. Date tayong tatlo nila kuya. Kausapin ko kayo. So, number 3, true repentance is seen in sacrifice. Yes, Tita Marley. Okay? True repentance is seen in sacrifice. May sakripisyo. So, ano nangyari dito? Okay, 16, 17 namin. Malayo. True repentance is sin and sacrifice. So, ang nangyari, sinabi ni Joseph na, sige, dahil si Joseph lang naman, si Benjamin lang naman yung natagpuan na may silver cup, mananatili siya dito upang maging alipin. At kayo ay maaari na kayong bumalik. Maaari na kayong bumalik sa inyong ama. Okay? So, another pagsubok na naman. At anong sabi dito? Sinabi ni Judah, nang magkagayon lumapit si Judah sa kanya, sinabi, Panginoon ko, pahintulutan mo ang iyong lingkod na magsalita sa pandinig ng aking Panginoon at huwag nawang maningas ang iyong galit laban sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay kagaya ng Faraon. So lumapit sila kay Jose. At in verse 33, anong sabi? Kaya't ngayon, hinihiling ko na ipahintulot mo na ang iyong lingkod ang maiwan bilang isang alipin sa aking Panginoon sa halip na ang bata at iyong pahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid. Nagsakripisyo, no? Verse 33. Verse 33. Grabe. Si Judah nagsakripisyo siya. Sabi niya, please, let your servant remain here. Ako na lang po. As my Lord's slave in place of the boy. Sabi po sa John chapter 15 verse 13. John 15 verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Pag-aalay ng iyong buhay para sa iba. Greater love has no one than this. Kagaya ng ginawa sa atin ni Jesus. Nagsakripisyo siya para sa atin, namatay siya para sa atin. Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgressions. Isaiah 53 verse 5, He was pierced for our transgressions. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay. And this is the turning point of the entire Joseph story. Ito na yung turning point. So si Judah, alam niyo ba na si Judah yung nagsuggest na ipagbenta na lang kaysa patayin si Joseph? No? Siya yung nagsuggest na ipagbenta. Who once suggested selling Joseph? Siya yun. Ibenta natin si Jose. Na ngayon naman ay inoffer ang kanyang sarili instead kay Benjamin. And this is real repentance. Alam niyo po yung repentance, hindi lamang po niya sinabi, pinatunayan niya at gusto niyang gawin. Alam niyo po ang real repentance, hindi yung umiyak ka kapag nagde-devotion. Hindi yung mga salita na binibitawan mo, na Lord, ganito yung gagawin ko. Okay, ang real repentance is a changed behavior. Ang real repentance, pagbabago ng buhay mo. Repentance is proven by action. Amen. Repentance is proven by action. Kagaya ng ginawa ni Judah, ako na lang. Amen. Through submission to God, yes. Change behavior. Ang pagmamahal po ay naipapakita sa sakripisyo. Ibig sabihin, talagang totoong mahal ni Judah ang kanyang kapatid na si Benjamin. Nagkaroon ng growth. Nagkaroon ng turning point sa buhay nila. Love is revealed through sacrifice. Kasi, handa na siyang magsakripisyo. Yung mga, parang naisip ni Joseph, handa nang magsakripisyo ang aking mga kapatid. Handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa kapatid namin. Alam niyo po, love is choosing others over ourselves.
Sabi ko nga sa inyo, ang pagmamahal hindi emosyon, hindi damdamin. Ang pagmamahal ay pagpili sa isang tao, sa isang bagay araw-araw. Choosing that person over and over again. Mahal mo, piliin mo. Kung totoong mahal mo, pipiliin mo yan. Amen? May pagpapalit yan. Mahal mo eh. Piliin mo. Piliin mo. Huwag kang pumili nung kakakilala mo pala. Alam mo yun. Huwag kang pumili ng mga panandalian lang, panakipbutas lang, rebound lang. Piliin mo. Okay. Choose others over ourselves. Real repentance is change behavior. And point number 4 and the last, God prepares. Amen. God prepares hearts before He reveals grace. At dito sa 34, ano nangyari dito? Sapagkat paano ako makakapunta sa aking ama kung ang batay hindi kasama? Takot akong makita ang kasamaang darating sa aking ama. How can I go back to my father if the boy is not with me? How can I go back to my father if the boy is not with me? Alam niyo po, si Joseph, ito yung pinaka-hinihintay niya. Joseph has been waiting for this moment of redemption. Joseph has been waiting for this moment of redemption. Before revelation comes repentance. Before restoration comes transformation. Ganda yan. Kasi sa susunod po sa chapter 45, mga kapatid, ito na ang paghahayag ni Jose kung sino talaga siya. Pero bago i-reveal ni Joseph kung sino talaga siya, nagkaroon muna ng repentance, nagkaroon muna ng transformation. So before revelation comes repentance, and before restoration comes transformation. Tita Marlene, sama-sama tayo sa langit. Kaya yan, Ate Marlene. Ginising ako ni Lord. So let God finish His heart work. Ang ganda no? Tayo kasi parang iniisip natin, kailangan kong magpakahirap, kailangan kong mag-hard work. Okay, kailangan ko ng hard work, which is not bad. Pero si Lord ang may kakayanan. Kung tayo kailangan natin ng hard work, si Lord, hayaan mo muna siyang magkaroon ng heart work. Heart work. Hayaan mong kumilos muna siya sa iyong puso. Kasi mas madali po na ayos na yung puso mo para yung mga hard work na gagawin mo, may patutunguhan. Kasi minsan kahit hard work tayo ng hard work, wala pa rin nangyayari eh. Bakit? Kasi hindi ayos ang puso. Hard work muna bago ang hard work. Magpaayos ka muna ng puso sa Panginoon kasi kahit na anong gawin mong pilit, baguhin at ayusin ang buhay mo, kung hindi binabago ng Diyos ang puso mo, wala pa rin mangyayari. Amen? Magpabago muna tayo ng puso sa Diyos. Heart work first. Let God finish His heart work for you. Amen. Kasi bakit? God reveals Himself when hearts are ready. God reveals Himself when hearts are ready. Kapag handa na ang puso mo. Diyan mo na makikita ang lahat. Amen? Heart work first. So Genesis chapter 44 teaches us for our conclusion na po. Amen.
Tama, Ate Rose. Puso. God tests what He wants to restore. Guilt resurfaces when unresolved. Bumabalik ang guilt kapag unresolved. So dapat ay maayos muna. Repentance is proven by sacrifice, and transformation prepares the way of grace. And here in Genesis chapter 44, yes, the brothers of Joseph passed the test. Congratulations! Not perfectly, but sincerely. Okay lang, Ate Marlene. Napunta tayo sa maling tao, pero ang kahihitnan at kahantungan natin ay magandang plano pa rin ng Diyos. Again, the brothers passed the test sincerely. And now, the door is open for revelation. Kaya ang susunod na chapter, mga kapatid, ay pagbubunyag na po ng tunay na katauhan ni Jose sapagkat napagtagumpayan nila ang testing po na ito. Amen? So bilang final words, ano po ang final words natin? Grace is revealed when repentance is real. Dahil naging totoo na po ang repentance ng mga magkakapatid na ito, this is the time to reveal the grace of God. Amen? Gusto mo ba yan? Ma-reveal ang grace ng Lord sa iyo? Repentance is a must. Magpakumbaba, humingi ng tawad, magbalik loob sa ating pong Panginoon. Grace is revealed when repentance is real. Kung totoong-totoo na, gustong-gusto mo na talagang magbago, gustong-gusto mo nang ibigay, isuko ang lahat sa Panginoon. Congratulations. Sapagkat ang susunod na kabanata ng buhay mo ay ang paghahayag ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Sige po tayong lahat, ayaw mo ko at tumiki, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, tapat, mabuting Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang matagumpay na araw po na ito, Monday morning, Lord, na sinamahan mo kami, tinuruan mo kami, pinagpala mo kami, Lord, talagang binigyan mo kami ng mga bagong kapahayagan, Lord. May you search our hearts, Lord God. Hallelujah. Expose mo ang anumang mga bagay, Panginoon, na hindi pa namin nasusuko sa iyo. Kung mayroong mga unconfessed sin, kung mayroong tinatagong kasalanan, Panginoon, in Jesus' name, para hindi po kami makapag-move forward sa aming mga buhay. Lord, ihil mo, Panginoon, ng mga lugar na ito sa aming mga puso, na kung saan ang guilt ay naroroon pa rin, Panginoon. Minsan po, mas nangingibabaw yung guilt kaya hindi namin magawa yung kalooban mo, but this time, Lord God, hayaan mo na ang salita mo ang mas mangibabaw, mas maging malakas, Panginoon, ang tinig mo sa aming mga buhay. Tanggalin mo ang guilt, tanggalin mo ang takot, tanggalin mo ang lahat ng nilalagay ng kaaway sa amin, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po sa pagtuturo sa amin. Ang tunay na repentance, Panginoon, in Jesus' name, ay isang bagong buhay. At Lord, yun yung nakita ni Joseph, Panginoon, sa mga kapatid niya, nung tines niya ang kanyang mga kapatid, nakita niya yung repentance, magbabagong buhay, may growth, Lord God. At kapag nakita mo ito sa amin, Lord, alam ko po, ihahayag mo na ang iyong biyaya, ihahayag mo, Panginoon, ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. So yes, Lord, kumilos ka, malaya kang kumilos, Lord. Move freely in our hearts, move freely in our lives, Lord God, in Jesus' name. Nawa ay makita mo, Panginoon, na sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan, kami po ay binago mo na. Kami po ay nagkaroon na ng development, parang Panginoon, ng growth, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. I know, God, hallelujah, na napakaganda ng nakahanda sa aming buhay, sa aming pamilya, sa community na ito. In Jesus' name, kaya patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Palambutin mo ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan mo kami maging tapat sa iyo, in Jesus' name, all the days of our lives. Make us new, Lord. Make us whole again, and make us ready to follow you, Lord, in Jesus' name. May you all cover us tightly with your most precious blood, God. Bago ang hard work, Lord, malaya ka. Heart work muna. Heart work muna. Baguhin mo muna ang aming mga puso, Panginoon.
Salamat, 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 Lord, sa magandang araw na ito. Pinagkakatiwala namin, Lord. Taas po natin ang ating mga kamay sa araw na ito, sa araw ng Lunes. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng mga mangyayari ngayong araw at ngayong linggong ito, Panginoon. Alam ko po, dakilang Diyos na patuloy naming mararanasan ang kilabot ng iyong presensya. Magpadala ka, Panginoon, ng mga tamang oportunidad, Panginoon, magkaroon kami ng tamang koneksyon sa mga tao, Lord, ipakilala mo kami sa mga tao na susuporta, magpapala mga divine helpers namin in Jesus' name, pagpalain mo lahat ng gawa ng aming mga kamay, lahat ng hahawakan na ito ay mapagpapala, dadaloy ang kapangyarihan mo, dadaloy ang pag-asa sa lahat ng mga tao na matatapik namin, Panginoon, sa kanilang mga likuran, God, dadaloy ang pag-asa, ang kaligtasan in Jesus' name at ang biyaya mo. Salamat, salamat. Pinagkakatiwala na po namin sa iyong lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' name, Father, grant us access today to the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God and God bless us all. Sakto 12:00. Praise God po. Yan, so magpe-prepare na rin po ako. Salamat po. Bukas po, magkita-kita tayo. Lahat ng mga nasa Taiwan. Tomorrow po, ang atin pong meet up sa Taipei Main Station. Kung malapit lang po kayo, wala kayong gagawin, Chinese New Year, holiday, nasa Taiwan kayo, Taipei Main Station po. Kita-kits po tayo doon. 9:00 ng umaga. Okay? 9 a.m. po. So, God bless everyone. Salamat po at pag-pray natin yung Bible Hunt. Pag-pray natin lahat ng mga mangyayari sa atin. Pagpalain tayo ni Lord. Kumain po tayo. Amen. Amen and amen. Tomorrow, wala po tayong devotion pero magla-live tayo syempre. Magkakasama tayo niyan. Baka wala muna po tayong devotion. Or gabi. Gabi tayo magde-devotion. Depende po. Okay? Okay? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless everyone. Ngayon pa lamang po ay ibalik na po sa inyo ng Lord ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala ang lahat ng mga bagay na binibigay nyo, tinutulong nyo para sa community po na ito. Amen? Salamat everyone. Pupunta na po kaming airport in a while. Bye ko po na makapag-live ulit. Okay? Sa mga pag-iikot natin. God bless. Paalam po and ingatan po tayo ng Lord. Alam that the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Ang Lord ang magpala, ang Lord ang mag-provide, ang Lord ang magpagaling, ang Lord ang magbigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. And whatever the desires of our hearts, Psalm 37 verse 4, delight yourself unto me and I will give you your heart's desire. Amen? To God be the glory. Ingatan po tayo ng ating Panginoon. Salamat. I love you all with the love of the Lord. Alam po. Ingat! God bless everyone. God bless. Ingat. Paalam. Thank you guys. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Paalam. God bless.